Okay, magsimula na tayo. Magandang umaga, magandang araw sa inyo. John Yolo the Third po, nandito na naman po. Unahin na po natin ito ang hamon po naghamon na po ang ating Kongreso na ito na po ang kanilang budget. Ito na po, inamon na po ng ating Kongreso na sila po ang nagpasimula ng Open Bycam. Kaya abangan po kung natin kung itutuloy po ba, kasi po parang ang nagpupursige po sa Senado ay si Tito Soto lang po at si Ping Lacson. Ngayon po ang Kongreso po ay nagbalangkas na po ng mga gabay at alatintunin para po dito sa Open Bycam. I-open po nila ang ating Bycam o pagsasagawa ng budget at hanggang sa maging pagsasabatas. Ngayon, importante po ito dahil nakita nyo naman po kung paano po winalang yan ng Senado ang taong bayan. Yolo, ba't ba winalang yan ng Senado? Inalis po nila yung PhilHealth. Meron po tayong pruweba dyan na inalis nila ang PhilHealth at hindi po makasagot si JB Ejercito at kay Ping Lacson. What the fuck? Kaya napakaganda po nito, abangan po natin ang kaganapan dito sa Kongreso. At nagsisimula na po ang mga hearing nila. Nagsimula na po ang mga hearing dito po sa Kongreso na kung saan inumpisahan po nila dyan sa Maynila yung Dolomite Beach, meron na po. Pangalawa po yung endorsement ng budget. Eto nga po yon. And then naghearing din po sila tungkol meron po nagsasabi dito yung naghihiring daw po sila tungkol dito sa what do you call this, yung flood control. At sabi nga po ni Sandro Marcos na hindi po dapat ang Kongreso, ganoon din po si Chua, ang humandel ng flood control. Tama nga naman po. Hindi po ang Kongreso ang dapat humandel sa flood control dahil ito po ay magiging bias. 'Di ba? Magiging bias. Although kailangan po natin talagang gisahin si Pulong Duterte dahil po sa kinamkam niya na 51 billion. Abay naman pe. Diba? Handaan po natin meron po tayong 51 billion na nawawala pa rin hanggang ngayon. Hindi po natin nakikita 10 din nila ng hayop na Pulong Duterte. Kailangan po singilin natin yan. Wala pa po yan pinakamalaki pong flood control na misteryoso pa rin po nawawala. At sana po sa ating Pangulo, isama po natin to, Pangulong Bongbong Marcos, 51 billion po yun. Ilang pera na mamamayan yan. Tapos aayaan lang natin siyang makalusot sa kahayupan niya. Wala kang puso, hayop ka. Wag po natin hayaan makalusot yung ganyan na mga bagay na grabe pong kawalangyaan ng taong yan. Diba? Pero pag mananaksak, baligtad yung kitsilyo, tanga. Pagayin mo si BBM, no joke. Di ba po? Huwag natin pabayaan na yan po ay masawalang bahala na lang po yung 51 billion. Pera po ng taong bayan yan. Ang mga taong bayan ngayon, nakikita nyo po, lumulusong sa mga baha. Lumulusong sa baha para lang makapaghanap buhay. Para lang po maitawid nila ang kanilang pamilya. Pero meron po tayo mga politiko na nuknukan po ng kandemonyo, nakatulad po ni Pulong Duterte. Diba? Yun lang, napaka-demonyo po na 51 billion, ni hindi mo alam saan nilagay, tapos magugulat ka, nagpatayo,
ng mga resort. May mga resort na, ang tibay ng muka. Tapos gusto pang umiyot, ang dami naman niyang pera, 1,000 lang babayad. Dapat kung talagang manyakis ka, 1,000 mo pang robas lang yang hayop ka eh. Ikaw talaga. Xi Jinping. Diba po? Kailangan masingil po natin yung flood control na yan. Hindi po natin dapat palampasin ang mga bagay na regarding sa pera ng taong bayan. Grabe po, ang hirap po kumita. Dugot pawis natin araw-araw para lang po tayo'y makapagtrabaho na hindi mo mapipigilan ang pagkakaltas ng gobyerno tuwing katapusan at 15. Diba? Meron naman po todo katapusan lang ang kaltas. Meron kalahati, 15, tas katapusan. Tapos magugulat ka, ang mga hayop, yan, si Pulong Duterte may 51 billion na parang hindi niya iniintindi, na parang nalusutan niya lang. Kaya napaka salamat natin sa Pangulong Bongbong Marcos na open niya po itong flood control, kasi diyan po talaga ang ugat ng korupsyon, diyan sa flood control. Nakita niyo naman po kasama si Joel Islord. Talagang may gumaganon eh, no? Di ba? O, yung kayong mga OFW, nagpapadala kayo dito, natataksan kayo. Tapos makikita mo si Joel Islord. Ano weting, oh? Abay malupit. Huwag na nga natin banggitin yan, nakakatakot eh. Diba? Si Escudero, na proud pa siya. Proud pa siya na sabi niya, yes, oo, kumuha ako ng pera. Abay malupit. Manuel Uy from Texas, shout out. Diba, sabi ko nga sa inyo minsan ang sobrang talino, sobra ring bobo eh. Kita mo yon? Alam nila yan sa Omnibus Election Code na bawal kang tumanggap ng mga pera, lalong-lalo na't kontratista, lalong-lalo na't kalugar mo. Bawal kang tumanggap niyan, pero sila, kung hindi po pa mabubuko ng Pangulo, hindi pa aamin. Oh, kaya napakasaludo po natin palagi sa Kongreso. Diba, saludo tayo sa Kongreso. Ayan na naman po, magkakaroon tayo ng Quadcom 2.0. Hindi pa tayo nagsisimula, hinamon na nila kaagad ang BICAM. Oh, hinamon na nila, open BICAM. Kasi grabe po mamintang ang mga Senado, sila pala ang nuknukan ng kademonyoan. Lalo na to si Chihuahua Joel Islord, grabe to eh. Diba? Alam niyo po ba ginawa niyan? Ma-share ko lang ha. Kasi sabi ng mga DDS, fake news daw tayo kay Joel Islord. Mamaya na. Tignan niyo naman po. Bahang-baha po ang Bulacan. Ayan po ha. Bahang-baha po ang Bulacan. Tignan niyo po si Joel Islord. Tingnan nyo si Joel. Nagparty po sa National Museum. Siyempre, sino po kasama? Ayan. Oh, ang kanilang keso at ang mga daga. Oh. Ayan po. Lubog na lubog po ang Bulacan. Ayan po sila. Lubog na lubog pala ang Bulacan. Pero nandyan si Joel.
Nag-imbita pa yan. Dito pa yata. Ay, dito pa si Gary Valenciano. Andito pa po si Gary Valenciano. They don't know that I came running home when flood is down. They don't know who keeps me when the water is around. I grab my sword and talk for a while. 'Cause deep inside this armor, Joel is Lord. Patayin mo si BBM? No joke. Gary B, no? Bigate, no? Hindi, tsaka yung ano, yung lusungin mo ang baha dyan sa Bulacan. Sisirin mo ng iyong buhay. Huwag mo sanang akalain si Joel ay Lord. Di natin kaya eh. Di natin kaya si Gary V. Oy salamat nanood kayo ng Big B. Ayan po Big B. Salamat po sa nanood sa Big B. Successful na naman po. Congratulations sa ating mga Big B. Ayan, congratulations mga tol. Kita-kita uli. Ayan po kita-kita nyo naman. Pinasarado yung National Museum. Samantalang nakita nyo po ba si Presidente? Ito po share ko lang. Nakita nyo po si Presidente? Nakita nyo ba? Si Presidente kung ano ang ginawa ni Presidente sa Bulacan? Joel is Lord, nakita mo ba? Nakita mo? Tignan, papakita ko lang sa iyo samantalang ikaw nakakapag-party ka pa. Ang Presidente, tignan mo, Para makita kung kasi meron na tayo natanggap na report na may mga problema. Ito, maliwanag dito. Ito yung sinabi sa atin ni Chairman isang barangay dito. Sinabi sa 200 metro. Hindi, halos. Mas mahigit 2 metro. Hindi ginawa. Hindi linagay na sira. Basta wala na talagang linagay. Pero pag titignan nyo yung report namin, ay dapat... Ayan Joel, hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba nahihiya kay Dan Fernando? Hindi ka ba nahihiya? Yan pa naman ang unang-unang Scorpio Nights 1. What the fuck? Huwag kang ganyan, Joel is Lord, di ba? Alam mo ba yan si Dan Fernando? Ayan ang unang-unang Scorpio Nights 1. Wala pang tik-tik nun. Nandun na yan sa bubong, sinisilipan doon yung babae. Yan ang unang tik-tik. Pero mo, si Dan Fernando ang unang tik-tik. Hindi niya na tik-tikan na niloko nyo sila. Tama, 40 OG, Kinsey Miranda, diba? Chris Angel, kuya, diba? Hindi niya natiktikan. Diba? Sabi niya lang, nagulat siya na ang dami palang flood control, diba? Diyan sa Bulacan, na hindi alam mismo ng governor.
Hindi, ito, Governor to. Dan Fernando po ito. Hindi po Dan Fernandez, ha? Dan Fernando. Dan Fernando. Scorpio Knights 1. Ano ba kayo? Ha? Hindi ba alam yon? Scorpio Knights 1. Chanel Paris. Belinda de Guzman, I like your vlog. Greeting from Antwerp, Belgium. Uy, Antwerp, maganda dyan eh. Uy, Antwerp, nakapapanood ko lang ha. Yung sa Netflix, yung ninakaw yung diamond sa Antwerp. Ang ganda sa Netflix, panoorin nyo. Ayan, no, alam na alam ni Kuya Chris Angel, o kaya siguro nagka-problema sa mata to si Kuya Chris Angel eh. Sabi po ni Dan Fernando, alam mo, ako po ang unang, sabi ni Dan Fernando, ako po ang unang tik-tik. Inakyat ko po sa Scorpio Knights 1 ang bubong na sira at nakita ko po doon. Talagang nag-iinit po ako doon sa babae. At lumipas lang po ang 2 araw, pinasok ko na. At talagang mainit na po ang mga tagpo. Yan po yun. Yan po yan. Kaya sabi niya pa kahapon, hindi ko po natiktikan to. Ako ang unang tiktik eh. Grabe ka, Joel is Lord. Oy, Alibito, thank you, Alibito. Hoshina, shoutout ha. Hoshina, Deideroca, shoutout. Felicita, shoutout. Marite Palisok, shoutout. Chanel Faris, shoutout sa inyo. Mga late kasi kayo eh. The Lone Star, State, pag-drive mo nga to, pare-pares kayong late eh. Pag-drive mo nga sa SMNI. May shuttle po kayo ngayon ha. Dara, Eileen Sotelo. Ayan ha. Ipagdadrive kayo ngayon. Kasama si Hinaharap. Ayan ha. The Lone Star, ipag-drive mo nga yan. Albito, thank you. Pakinggan pa natin ang Pangulo. Completed na ito. Nakalagay ito na completed ng problema. Tapos, hindi yung wala, ito naging kasama ng ghost. Para makita, nakalagay ito na completed ng problema. Pero mo nakalagay na, completed na, ginawa 3 patong, ang tindi na mukha. Biro mo nung unan nila, nakalusot na sila eh, nakakubra na. Nakakubram na po. Biglang dumalawa pa, hindi pa rin ginawa. Tumatlo pa, hindi pa rin ginawa. Nung nagsabi yung Pangulo, nagmamadali. What the fuck? Grabe ganid naman sa pera niyan. 'Di ba? Grabe ganid grabe ganid, 'di ba? Vilma Baltasar, ayan ha. Oh, Zui, ayan ha. Oh, doon na po kayo sa ano. Oy, sa bubong ka na, Zui. Sama mo to si si Wen Ceslao. Ayan, sumama ka na sa shuttle. Huwag ka na maligo dyan, The Lone Star. Ipag-drive mo na, late ka eh. Piste na. What the fuck? Hindi wala, ito naging kasama na ghost check na itong hindi lang itong may yun o, grabe oh. Grabe, ayan po ayan po yung ginawa ng Pangulo. Tapos kikita nyo po, grabe po grabe po talaga. Grabe na po talaga ang nangyayari. Nakakabwisit. Ayan o. Ayan, tingnan nyo po oh. Nakakabwisit po. Pero dismayado ang Pangulo dahil dismayado ang Pangulo. The president is really dismayed. Diba? Diba? Ita-translate ko na lang kasi nga marami tayong OFW. The president is really dismayed. Okay? sira-sira, butas-butas at nakausli na ang mga bakal sa bahaging ito ng dike sa Barangay Frances. Malabnaw yung semento na ginamit. Nagtipid sa semento, nagtipid sa... unang-una yung semento, ganyan lang kakapal. Putik ko, dapat ano? Semento, ganito lang kakapal? Putik. Ngipin pa lang ni Jason sa yan eh. What the fuck? Ano yan? Pinagbasihan nyo yung ngipin ni Jason sa? Standard po ba yun? $18 centimeters. 18 cm, mga 8 inches. Parang tingnan mo ko.
Pero napansin din ng Pangulo, nagkaisla na sa gitna ng ilog. Pero mo nagkaisla na, oh. Putik na yan, oh. Nagkaisla na. Dati Scorpio Nights lang, eh. Ngayon, island na. Ano ba yun? Ano ba yung island? Sila, ano? Sila, sino ba yung sa island? Bikini Island na? Ito yung isla sa gitna ng ilog. Kung makikita ninyo, tinubuan na ng mga damo, tinubuan na ng mga halaman. Ibig sabihin yan, ganyan nakababaw yung ilog na ito. Nagtataka ngayon ng presidente. Kasi ang dumarating daw na report sa kanila, nagkakaroon naman ng dredging dito. Tingnan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tingnan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Ibig sabihin, matagal na silang hindi Kita mo, tinutubuan na ng damo. Ganja Montenegro. What the fuck? Robin Hood. Patayin si BBM. No joke. Tingnan nyo yung mukha ni Dan Fernando. Ayan po si Dan Fernando sa hindi nakakilala. Ayan po si Dan Fernando. Kita mo, natayuan na po ng isla. Dati Scorpio Nights lang. Thank you, Virgin Island na ngayon. Tamo? Tamo, hindi siya makapaniwala, eh. Yan po ang unang tik-tik. Si Dan Fernando, yan po yung namboboso dun sa bubong sa Scorpio Nights 1. Tapos hindi na siya nakatiis. Talagang binaba niya na yung girl. dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Hanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At, hanapin mo yan, BBM! Hanapin mo! Kahit Panginoon yan! Diba? Sasabihin, alam ka naman safe kayo mga senador, ba't tumingi pa kayo ng flood control? Oh. It's about the dignity. It's about the transparency. And it's about the principle. And you have all nothing about that. What the fuck? Diba? Ba't humingi kayo ng flood control sa Bulacan ng pinakamalaki tapos ganyan? Natayuan na ng island sa gitna, virgin pa. Oh, tignan mo si Elena Capistrano. Opo, kahit may asawa, namatay siya doon. Namatay siya eh. Masyado siya manyakol eh. What the fuck? kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Huwag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito. Tama, kaya si PBM, oh. Managot kayo sa mga tao, buwakan ng... Nilabas ng Malacanang ang listahan ng 7 kontratistang nakasungkit ng mga flood control project sa Barangay Frances Calumpit mula 2022. 8 kontrata para sa 7 kumpanya ang nakalista. Ang halaga pag pinagsama-sama, mahigit kalahating bilyong piso. Kalahating bilyon, no? Parang si Bongo na dinidinay ngayon. Oh. Lumabas din sa inspeksyon ng Pangulo na putol ang dike sa Kalumpit at may butas na 50 metro. Kaya pag umaapaw ang ilog, tumatagos ang tubig papunta sa Barangay Frances. Kita mo, nagkaroon pa ng lagusan, no? Yung flood control may lagusan. Ang galing, no? Imbis na isang diretsong daloy para ma-drain yung tubig sa tamang destinasyon, may lagusan sa gedli-gedli. Ang galing. Na kapag high tide, ang naturang butas diretso sa bahay ni Edgar na isang buwan ng lubog sa baha. Ito yung mag-high tide, ganyan kami, na sasapol ng tubig. Awawa naman yung mga tao, lumaki ng may alipunga. May mga tiga-Bulacan. Nakakaawa na yung mga tiga-Bulacan, no? Diba? Susunod niya magkaroon ng alipunga Bulacan. Lumubog na nga yung kinadyot eh. Oh. Susunod yan, yung Virgin Island, yung island na yun, tawagin na natin alipunga Bulacan. Tawagin natin alipunga Bulacan. Meron na eh. Ang kapal na mukha nyo eh. Ha? Nakakurakot na kayo ng isang beses, tama na yun. Pero mo mga taong bayan nag-a-adjust pa, tama na yun. Yung pangalawa sana, pinagawa nyo na. May island na, oh. Bagong isla, bagong teritoryo. Ang pangalan, Alipunga. Wala kang puso, hayop ka! Eva Donna, thank you, Eva Donna.
Mami Bengay, shoutout. Di ba? What in the world, no? Nagpasisid din ang Pangulo ng mga scuba divers sa Pampanga River sa Kalumpit at natuklasang makapal na ang putik sa ilalim. Sasabihin ng iba dyan, mga DDS, ay, ba't may sinisisid? Ang tanga na naman, hindi na naman alam. Sabi nung iba, nakita ko yung DDS, ay, kala nila dagat, oh. Hindi naman dagat yan, ba't titignan mismo yung pundasyon sa ilalim? Yan ang mahirap sa'yo, eh. Wala ka kayong utak, eh. Titignan ng Pangulo kung gaano kalalim yung pundasyon. Natagpuan nga nila, sinemento lang nila, 2, ganyan lang, oh, kasi laki lang talaga ng ngipin ni Jay Sonsa. Hindi na nakadikit ang beam sa anumang pundasyon o sheet pile support doon. Lumabas din sa pagsusuri Hindi daw nakaliit sa anumang, yung pundasyon daw, hindi na nakadikit. Ibig sabihin, nag-alsa na. King ina, mag-alsa balutan na kayo dyan, kapal na mukha nyo. Hindi siksik ang lupa bago binuhusan ng semento ang dike. Hindi rin pare-pareho ang kapal na... Grabe, labas na yung ano. Tingnan nyo naman na ano yan, nakakakaawa naman yung... Lalo na kay La Susi, nakakaawa po kay La Susi. Kay Susi, grabe. Kung... tingnan nyo naman, labas na, oh. Paano mo pagtitiwalaan yung ganyan, oh? Ang semento at posibleng mahina ang concrete mixture na ginamit ayon sa pagsusuri. Ayon sa palasyo, dapat na kita mo, anong ginamit nyo dyan, Clay? Kita nyo paano... yung beam, ayan po yung pinakagilid, eh. Dapat po, napakatibay yan. Yan ang pinakamatibay dahil yan po ang that thing will hold the water so that the water cannot go to the resident of Kalumpit, Bulacan. But as you can see, the cement is very thin. What the fuck? Kung hindi pa magsasalita ang Pangulo, tignan nyo, kakaiya kayo. Kasi sisi sa Pangulo. Tapos lahat, 5,000, nasa na yung flood control, BBM. Ngayon kayo magingay. Pakinggan natin, si Bongo. Bongo, eto po si Bongo ngayon. Kasama po ang Daily Tribune, ang tagapagtanggol ng mga DDS, Daily Tribune. Bongo denies family business ties to flood project, vows transparency. Dinideny daw ni Bongo. Bongo, hindi pwedeng salitaan dito. Magpakita ka ng pruweba. Kita-kita kayo, Alfredo. Wala kang maluloko dito, Bongo. Kilala ka namin. Okay, ito ha. Senator Bongo addresses allegations linking his family to a government project, emphasizing his separation between public office and private business. Huwag kami, Bongo, nandun kayo sa data ng Pangulo. Tanga! Christopher Bongo denies allegation linking him to a flood control project contract reportedly acquired by his family business, insisting he has no involvement in the venture and emphasizing that he has always maintained a strict separation between his public office and private business interests. Huwag kami! What the fuck? Huwag kami, Bongo! Huwag kami! Kitang-kita doon, Alfredo, si LTG. Di ba? Huwag ka mag-alala, meron din si Anilet. Hindi ka naman nag-iisa eh. Huwag kami. Matagal na nga in-expose si Trillanes yan eh. Ngayon in-expose uli ng Pangulo. Huwag kami, Bongo. Hoshina, thank you. Diba?
Go noted that the allegation first surfaced during his 2018 senatorial run and have since appeared his 22 and 25 campaign. Kaya nga wala ka na madadailan dito, Bongo. Walang politika to. Hindi ka naman tatakbo, nanalo ka na. Sadyang makapal lang ang mukha mo. Sadyang makapal. Sadyang makapal lang. Dahil up to 2023, 2024, tumatanggap pa rin kayo ng flood control. Tapos yung tulay ginawa nyong pundasyon ng Coco Lumber. Patayin mo si BBM. No joke. Game. I will repeat, uulitin pa what I said for the record. Even before I entered public office, my family already had legitimate and proper businesses. Ang tanga mo naman, Bongo! Tanga ka ba? Ha? Kahit legitimate business yon, conflict of interest nga. Bongo, tanga ka ba talaga? What the fuck? Kahit legit, very very legit, kahit legit na legit to the power of 25, okay? Sabi ko naman sa'yo, malasakit ka ng malasakit. Tandaan mo, ang malasakit, binubuo ng word na malas at sakit. Sakit ka ng lipunan eh. What the fuck? Ang kulit mo eh. Nilaglag mo lang yung sarili mo eh. Parang inamin mo, oo, may kontratista rin kami, kontraktor. Oh. Hindi ka nag-iisip eh. Ang kailangan namin dito, magpaliwanag ka. Bakit nakikisaw-saw ka ng 2023 na 2024? Ang pamilya mo. 2016 to 2022, ang dami mo nang nanakaw. Ano ba? Ang dami nyo na nanakaw sa panahon ng Trillanes. Ay, sa panahon ni Duterte. Lahat ng project sa Davao. Nasa iyo, CLTG. Kitang-kita, ang daming karatula magpapatunay. Oh, tapos aamin ka, may legit business. Eh, di totoo. But not once, not even a peso, has my family benefited from my role in government. Ay, tanga talaga. Paano naging senador to? What the fuck? Paano kaya naging senador to? Ang tanga, no? Nakalagay ba sa konstitusyon, Bongo? Pwede kang makikontratista basta promise, honest ka lang. Bongo, tanga ka ba? Nakalagay ba sa konstitusyon yon? Ha? Pwede kang maging kontraktor basta promise, honest ka lang. Wala kang kahit pisong kukunin. Okay? Sa stepbrother mo lang, kailangan ng pera. Sa tatay mo lang, kailangan ng pera. Ikaw, bawal ka. Huwag kang gagalaw. Kasi senador ka. What the fuck? Walang ganon, Bongo. Ha? Walang ganon sa konstitusyon. Ang nasabi sa konstitusyon, bawal kayo. Kasi may kamag-anak sila na senador. O kahit sino man politician yan. Bawal yan. Yan ang nasasabi sa konstitusyon. Kahit sabihin mong very, very honest ka na may malasakit. What the fuck? Diba? Ang tanging honest dito ay si Honesto. Ayan o. Honest yan. Diba, Mamulalain? Honest yan. Yan lang ang honest.
In light of the involvement claims thrown at the senator, he plans to write to the author of Senate Bill. Ano na naman to? Hindi namin kailangan ang gani-ganito mo. Pa-epal ka na naman eh. Mga galawang epal mo na naman eh. O, gagawa daw siya ng batas. He plans to write to the author. Diba, susulatan nyo na yung author ng Senate Bill 783 to include himself as a co-author. Anak, luma na yan, Bongo! The bill aims to prevent the relatives of government official from participating in government-funded projects. Huwag kami, Bongo! Huwag kami, boy! Kung kailan nakubra mo na, kung kailan nakubra mo na, nagkasitaan na, tsaka mo gagawin. Walang kupal dito, huwag mo kaming kupalin. Nangungupal ka eh. Patayin mo si BBM. No joke. Sabi niya daw to finally put an end to this speculation. Hindi speculations to. Dinimanda na nga kayo ni Trillanes eh. I will write to the main author of Senate Bill 783 to make me a co-author. Walang magagawa yan. Nagawa nyo ng pamilya mo eh. Huwag kang tanga, Bongo. This proposal seeks to prohibit relatives of government official up to the 4th civil degree. Ba't ngayon mo lang gagawin? Nakubra nyo na yung pera. Kung kailan naman ibinulatlat ni BBM. Huwag kami! What the fuck? Ayan, and from entering any government contracts from the national level down to the local government units. Bongo, hindi na ito ang kailangan namin. Ang kailangan namin, ipatunayan mo na hindi mo kamag-anak yung Alfrego at CLTG. Wala ka mabubobo dito. What the fuck? Wala kaming pakialam sa bill na yan. Ang importante ngayon, patunayan mo na hindi kayo ang CLTG, nang hindi kayo ang Alfrego. Tanga! Patayin mo si BBM. No joke. Bigla-bigla ka nagsasalita, natatakot ka rin. Antibay ng mukha nyo nila Cheese tsaka ni Joel Islord eh. Sira talaga tong sound card ko eh. Na-program ang putik na to kay Chihuahua. Diba? Ang paliwanag mo, Bongo, ang importanteng ipaliwanag mo kung may connection ka sa CLTG at Alfrego. Huwag ka lang makisausaw sa mga batas na sasalang. Wala kaming pakialam dyan. Matagal nyo na. Magko-co-author ko pala eh. Alam mo na may batas na ganyan eh. Ba't ngayon mo lang gagawin? At kung may batas na ganyan, ba't nyo ginawa? Natataranta ka ngayon. Tataranta ka. Kasi sabit ka. Ayaw na ayaw pa naman ni Bongo na sasabit siya, nasisira ang 2028.